Oh, puro wire yan mga idol, oh. Oh, ayan, oh. 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 Hanap buhay ng maayos yung tao. Nakawan mo ng harap-harapan. Ayun. Sige lang. Sige lang. Oh, may tao sa lalim, oh. Oh. Ano kaya yung dinudukot niya dyan? Bakal. Yeah. Oh. Huli ka. Punta ka naman sa opisina ni Isko. Sige. Ubos na yung wire. Oh, ayan oh. Wire ang dinukuha. Ayan oh, wire. Just. Oh, ayan oh. Galing talaga ng kawatan. Kaya lumaban ng patas. Naghanap buhay ng maayos yung tao. Nakawan mo ng harap-harapan. Makita mo yung mukha. Pakita mo mukha para makita. Ay. Oh. Ikaw ba magsasauli lang ganyan? Nauubos na nga. Ayan oh. Oh, ayan mga idol oh. Mukha oh. Ayan yung kasama niya oh. Oh. Oh, ubos ang ano oh. Ubos. Oh, puro wire yan mga idol oh. Oh, ayan oh. 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 Wala na. Wala na si Binwe. Kayo, kung nanonood man kayo ngayon or may kilala kayong tulongges, share nyo sa kanila ito. May gobyerno sa Maynila. Whether ginagawa nyo yan ng araw, umaga, tanghali, hapon, o gusto nyo graveyard shift. Bago ngayon. Para kayong call center. No. We will go after you. At ang masakit po nito, ang ginagastos po namin dito ay pera nyo rin. Binayad yung buwis. We'll go after you. Hindi kami titigil. We may fail sometimes. But at the end of the day, you cannot escape the long arm of the law. Tutugisin po namin ito. Kaya huwag nyo pong gagawin sa Maynila. At hindi ko naman sinabing gawin nyo sa ibang bayan. Kundi pagbagong buhay na kayo. Lumaba kayo ng parehas. Marami naman parehas na hanap buhay sa lungsod. Lalo na dito, window of opportunity ang city. Pero, karapatan ng bawat taga-lungsod ng Maynila, bawat pamilya sa lungsod ng Maynila, at bawat individual na dadako sa Maynila na makapamuhay ng panatag na may kasiguruhan. Karapatan po nila yun. At yun naman kami ng Manila Police District at ang New City Government ay obligasyon namin na ito'y ipalaganap ang kaayusan, maliwalas at panatag ng pamumuhay sa lungsod. Sa mga netizen or individual na naglalakas ng loob na kuhanan ng mga video or data itong mga to, ay maraming salamat po sa inyo. At kung manatag kayo, ang inyong pagkakakilanlan ay laging po proteksyonan ng Manila Police District at ng inyong city government. Malaking bagay po yung ginagawa ninyo sa pagresolba at pagganap namin sa aming mga kanya-kanyang tungkulin. Dahil dyan mas natutuntun namin sa lalong madaling panahon ang mga suspect, tulongges o mga criminal elements at makapagbigay ng hustisya sa bawat isa. So muli, ito po ang inyong Yorme. Sama po natin ang ating District Director General Santiago at ang ating Manila Police District men and women, uniform personnel ay handang laging maglingkod sa inyo. Ano mga oras, tulad ang nakita nyo kanina. Lahat po ng kalokohan dito sa Maynila, maliit man kay malaki, na ipinarating nyo sa amin, sisiguhin po namin
na mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan. Sa tulong po ninyo, na-resolve po natin ito. At ang sabi po lagi sa akin ng ating mayor, na ang inyong Manila Police, so mayroon pong sense of ownership at belongingness ang lahat ang bawat isa sa atin laban po sa paglaban sa krimen. Na dito sa Maynila, hindi lang po kaligtasan, kung hindi kaayusan po ang ipinatutupad ng ating local government units at saka ng ating Philippine National Police. Kaya dito po, lahat po, kahit po mga ipinopost lang po sa social media, binabacktrack po natin sa tulong po ng ating mga kababayan, at yun naman pong mga direktang dumudulog po sa atin ay ina-actionan po natin kaagad. Thank you, General, and please extend, on behalf of the people of Manila, extend our gratitude to the men and women, uniformed personnel of Manila Police District under your leadership. Matatapos na yung buwan, may nagabul pa ng mga tulongges, o yan ang napala. Ako, ulitin ko, bilang ama, pagbago po ulit. Sa mga mamamayan, mag-iingat po kayo, at sana po ay nasa mabuti kayo kalalagayan ngayon, at konting disiplina lamang po para sa ating kalusugan dahil sa sobrang sama ng panahon. Ito po'y maaaring magdulot ng panganib sa ating mga katawan. So yung mga measures na alam nyo na para maiwasan ang pagkakasakit ngayong tag-init, sana po gawin po ninyo. Mahalin po ninyo ang inyong sarili dahil may mga pamilya rin pong umaasa sa inyo. So sa mga dadako naman, we'll do our best. Uli, maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, at first. Mga kababayan, habang ang iba ay naghahanap buhay ng marangal, may ilan namang kumakapit sa nakawan para lang kumita. At ang masaklap, ang puntirya nila, mga kawawang truck driver sa R10 Tondo na maayos lang namang naghahanap buhay. Pero sa tindi ng kapal ng mukha ng mga ito, pati ilalim ng truck pinapasok, makakuha lang ng gamit na maibebenta sa murang halaga. Ito ang masakit na realidad sa kahabaan ng R10 Tondo. Dahil sa ilang pirasong pyesa o gamit na mabilis ibenta, ang kapalit naman ay record, kaso at pagkasira ng buhay. Isang maling diskarte para sa konting kita, pero habang buhay ang kapalit. Mga kababayan, hindi diskarte ang magnakaw, lalo na kung ang binibiktima mo ay kapwa mo rin naghahanap buhay. Hindi ka dumidiskarte, nananamantala ka. At sa huli, hindi lang truck driver ang agrabyado rito, kundi pati ang pamilya nilang umaasa sa arawanang pasada. Sa dulo, iisa lang ang tanong, sulit ba ang murang benta kung ang kapalit naman ay pagmatagalang pagkakakulong? Mga kababayan, ang R10 ay daan ng hanap buhay, hindi dapat gawing pugad ng nakawan. Comment down below kung ano ba dapat ang tamang gawin sa mga nambibiktima sa R10 Tondo. Ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo